So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Naoya Inoue at Chun Kim, kung saan kagaya sa inaasahan natin mga idol, panalo po si Inoue sa laban. Round 2 pa lang ng bakbakan mga idol, naalog na kaagad si Kim. Iba talaga ang bigat ng kamao ni Inoue. Nakabawi naman si Kim sa round 3, pero walang epekto talaga kay Inoue ang suntok nito. At pagdating nga ng round 4 mga idol, tinapos na ni Inoue ang laban. Umayaw na si Kim para ipagpatuloy pa ang laban. Kaya panalo po si Inoue via round 4 TKO. Siya pa rin mga idol ang super bantamweight undisputed champion. Samantala sa naging undercard naman po mga idol, sa pagitan ng welterweight prospect na si Jin Sasaki, kalaban si Shuki Sakai, kung saan mga idol napakagandang laban ang nangyari. Ano mo pinaglihi ang dalawang fighter sa bakal. Ang lalakas ng pataman nila mga idol, pero parang mga Terminator na hindi tinatablan. Kung gaano kadami na body shot ang pinataman ni Sasaki, ganun din kadami ang uppercut na pinataman ni Sakai. Pero gayon pa man mga idol, kagaya sa inaasahan natin, pinaboran pa rin ng mga judges ang prospect na si Jin Sasaki. Panalo ito via unanimous decision. Pero kudos mga idol kay Sakai. Grabe ang puso nito sa laban. Sa kabilang banda naman mga idol, tinalo ni General Casimero na si Saul Sanchez na sa Japan para tulungan ang isa sa mga kaibigan nito na si Seiya Chichumi sa kanyang paparating na title fight na gaganapin sa February kontra kay Thiago Higa, kung saan tila simulan ng tinalo ni 4 alas itong si Sanchez. Parang wala na ito interes mga idol na lumaban muli sa Super Bantamweight Division at focus muna ito sa Bantamweight at maging sparring partners na muna. Magaling si Saul Sanchez mga idol, kaya makipagkumpit sa mga elite fighter, pero hindi sa kagaya ni General Casimero sa 122 pounds. Pang 118 pounds lang talaga mga idol si Sanchez. At ito yung sinasabi natin mga idol na hindi pa nangyayari ang laban ni Saul Sanchez sa Pinoy. Talagang magwawalis lang ng sahig si 4 alas sa laban nito sa Mexican-American fighter sa dahilan na masyadong maliit si Saul Sanchez sa mga tipikal na kinakalaban ni Casimero. At sana mga idol ituloy muna ni Saul Sanchez ang kanyang pagpapahinga sa action sa bakbakan. Palipasin muna nito ang taon bago lumaban ulit dahil masyadong sariwa pa talaga mga idol ang nangyari sa kanya sa laban nito kay 4 alas. At malaki ang tiwala natin mga idol na makakabalik na malakas si Sanchez sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, Gervonta Tank Davis at Montana Love nilabas ang kanilang heated na sparring session. Sa mga hindi po mga idol nakakaalam kay Montana Love, siya po mga idol ang isa sa mga mabagsik na prospect sa 140 pounds. Kung saan mga idol, sa naging sparring nito kay Gervonta Davis, halos tsugiin nilang isa't isa sa palitan ng suntok. Talagang pikunan ng sparring. Kung wala lang sila siguro mga idol headgear na suot, malamang isa sa kanila ang matutulog sa ibabaw ng lona. At dito na rin natin napagtanto mga idol na kaya pala pagbugbugan ni Tank Davis sa mga 140 pounder. Bakit hindi ito umakyat ng timbang at harapin ang mga halimaw doon? Hindi yung trip nito mga idol ang palaga ng mga 130 pounder na hindi nito kalebel pagdating sa bakbakan.